Medyo mabanting sa San Miguel kanina. Namonitor sa radyo, sir. Punta na daw dito si Mapol, sir. Si DBC. Okay. Alam ko magkanta-kanta. Okay lang. Mag-program tayo. Sabihin mo yung MC. Pagdating niya, mag-program tayo. Sir, good morning. Sir, sa kabila ng mga yung nangyari kamakailan, natuloy pa rin itong sibak natin, nagpursige pa rin yung mga doktor. Ano yung pinaka-sekreto niyo, sir? Paano niyo sila na-invite? And besides, nadagdagan yung mga tumulong. Tama ka dyan. Ngayon, ibang-ibang konsepto naman ang ating inadapt ngayon. Dahil nandito yung spirit of jointness. Ibig sabihin na itong activity na ito ay hindi lamang ginampanan ng MBLT-11, ngunit with jointness with other units like PNP, nandyan yung medical team ng Police Regional Office number 9, nandyan yung dental team coming from the 55th Engineering Brigade, at saka kasama na rin siyempre yung mga ating mga volunteer doctors from the Philippine Medical Society of Zamboanga Chapter. Kaya itong mga tao na ito, dumarating sila dito dahil with our information dissemination drive, informing everyone that there will be a great a major activity just like the medical and dental mission ngayong araw na ito. Sir, bale, naging pangalawang beses ito. Bakit sir? Bakit ginawa natin dalawang beses ang sibak? Anong nakaraan? Paano yung connectivity ng dalawa? Nung nakaraan kasi nakikita ko na hindi pa namin lahat natulungan ang ating mga kababayan. Meron pa yung hindi nabigyan ng sapat na medical services. At dahil nga siguro sa distansya ng location ng unang medcap natin. Kaya ngayon ginawa natin dito sa lugar ng Taglibi dahil dito po ang pinakasentro ng bayan ng Patikon. When inviting doctors from Zamboanga, hindi po ba kayo nahirapang i-invite sila? And besides sa lahat ng mga battalion commander, kayo lang yung parang nakuha yung loob ng mga to. Truly. Yun nga po, hindi siguro sa effort ng batalyon. Pero nakikita ko siguro dahil sa interest ng mga doctors na pumunta rito at mag-deliver ng medical services, lalong-lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ika nga, sabi ng isang doktor, walang agam-agam. Pumunta sila rito. Correct ka dyan. Actually, ito nga, akala ko hindi sila darating dahil dun sa pangyayari na naganap noong Mayo 25 na kung alam niyo naman, mayroon na mga encounter ang ASG at saka ang aming PERSA. Speaking of that, part ba ng jurisdiction yung barangay Tugas? Tugas. Hindi po under ng area of my responsibility. My area covers only 8 barangays in the eastern part of Matikon. So, within your area, was there any untoward incident or irregularities that took place in the past? Kaya nga, ito yung paulit-ulit kong sasabihin dahil siguro sa mga magagandang mga civil military operations and activities na ginagawa ng MBLT-11 ay nababawasan ang mga untoward incident na nangyayari within my AOR. Nakuha po natin yung trust and confidence ng mga civilian at sila na po ang nangunguna na nagbibigay ng mga informasyon para masugpo itong mga masasamang loob na kanilang mga kababayan. Sino-sinong mga nandito, sir? Mga IFA branch? Ano-ano mga services ang hatid nila? Meron po tayong mga surgeons, so they will conduct surgical operations, our minor operations for our patients because of their limited medical equipment and facilities. We also have dental activities because meron tayong dental teams coming from the different sectors, from different units. Meron din tayong mga medical consultations, and ang pinakamaganda po dito ay meron tayong mga gamot na binigay ng mga